Ang Biringan City ay isa sa mga pinakamatandang alamat ng mga Pilipino. Marami ang nagsasabing ito'y isang nakatagong lungsod na puno ng misteryo at pagdududa. May ilang nagsasabi na ito ay isang mundo na parallel sa mundo natin. Madami rin ang nagpapatunay na nakakarinig sila ng mga tinig o mga anino sa kagubatan na nagpapakita sa kanila. May ilan ding nagsasabing muntik na nilang marating ang lugar, pero bago sila makapasok, ay parang may humihila sa kanila pabalik sa realidad. Ang Biringan ay sinasabing matatagpuan sa isang liblib na lugar sa Pilipinas. Nakatago, parang hindi mararating. Ayon sa mga kwento, nasa probinsya ng Samar ang lokasyon ng lungsod na ito. Isang alamat na kumakalat sa buong bansa, ngunit walang makapagpatunay kung totoo nga ito o hindi. Noong bata ako, madalas marinig ang kwento ng Biringan. Sabi nila, kapag pumasok ka sa kagubatan, parang walang kakaiba sa paligid. Pero habang tumatakbo ang oras, ay may nagbabago. Ang mga puno ay magmumukhang mas malalaki. Ang hangin ay tila bumibigat. At kung hindi ka mag-iingat, baka mapadpad ka sa isang lugar na hindi mo inaasahan. Ang Biringan daw ay isang portal. Kung makapasok ka, maaaring hindi ka na makabalik pa. O kung makabalik ka man, ay may kakaiba ng pagbabago sa iyo. Ayon sa mga kwento, ang Biringan City ay isang makabagong lungsod. Punong-puno ng teknolohiya at may mga sasakyan na lumilipad, mga ilaw na kumikislap gabi-gabi, at mga tao na parang hindi tumatanda. Ngunit hindi ito isang lungsod ng mga ordinaryong tao. Ipinagpapalagay na dito nakatira ang mga diwata, engkanto, at iba pang nilalang na mula sa ating mga alamat. Naalala ko nung una akong narinig ang tungkol sa Biringan City, akala ko puro kwento lang. Pero may kilala akong isang tao na may kakilala siya na pumasok sa kagubatan at bigla na lang nawala. Nakabalik ito kalaunan, pero parang may nangyari ng pagbabago sa kanya. Ang ilan sa mga sumbong ay nagsasabing ang daan patungo sa Biringan City ay makikita sa tabi ng mga ilog o sa gitna ng mga kagubatan. Minsan, may mga naririnig na mga tunog mula sa tubig o kaya naman mga ilaw na hindi mo kayang ipaliwanag. Isa itong lugar na parang hindi mo alam kung saan magtatapos ang realidad at kung saan magsisimula ang alamat. Matagal na akong gumagala sa kagubatan na ito. Marami ang nagsasabi na may naririnig silang mga tinig o kaya naman may mga bagay na hindi nila kayang ipaliwanag. Yung mga ilaw na hindi mula sa mga flashlight o mga anino na parang sumusunod sa kanila. Minsan may mga taong nahulog sa kagubatan tapos parang magbabalik sila pero may ibang nangyari sa kanila. Tuwing taon-taon, maraming mga explorer at paranormal investigator ang pumupunta sa mga kagubatan na ito. Armed with cameras, gadgets, at ang kanilang curiosity, umaasa silang makahanap ng ebidensya na magpapatunay na buhay ang alamat ng Biringan City. Ngunit kahit anong pagsubok nila, hindi pa rin nila nakikita ang syudad. Sinubukan na naming mag-record gamit ang mga EVP, Electronic Voice Phenomenon, mag-scan gamit ang thermal imaging at gumamit pa kami ng drone. Pero palaging parehong resulta, wala. Wala pero may nararamdaman ka. Para bang may isang bagay na hindi mo kayang ipaliwanag. May mga naniniwala na isang portal ito, may iba namang nagsasabing parallel dimension lang ito. Pero sa dami ng tao na may karanasan dito, parang may katotohanan. May mga teorya na nagsasabing ang Biringan City ay isang portal, isang pintuan sa ibang mundo. Maraming mga eksperto at scientists ang naniniwala na maaaring ang syudad ay isang alternatibong dimensyon na may ibang takbo ng oras at puwersa ng kalikasan. Kung totoo man ito o isang alamat lang, ay nananatiling isang simbolo ng ating kahulugan ng misteryo. Sa mga naniniwala, ito ay paalala na may mga bagay sa mundo na hindi natin kailanman mauunawaan. At marahil, yun ang dahilan kung bakit patuloy nating hinahanap. Dahil ang paghahanap, minsan, ay mas mahalaga kaysa sa pagkatuklas ng katotohanan.